Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng JMA News. 18 minutes, mainit-init pa. A member of the House Prosecution Panel and several signatories to the impeachment complaints are opposing Senator Francis Tolentino's proposal to narrow down the 7 articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Ito yung statement. We can't comment on it right now. The prosecutors have yet to meet since the release of the timeline. But personally, I don't think it would be possible on our part to just consolidate it with 2 articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. Representative Ramon Rodrigo Gutierrez told reporters in an ambush interview. Gutierrez said that based on Tolentino's proposed timeline, only 2 days will be given to the prosecutor's presentation of evidence. Okay? So ayaw nila. Okay, i-summarize ko lang ha. Ang proposal ni Senator Tolentino, pwedeng simulan ang impeachment trial sa June 11. Tuloy-tuloy na yan hanggang June 30. Tapos ng trial, meron ng verdict, guilty or acquitted. And to me, that's good para matapos na itong usaping ito. Kailang, sabi ni Senator Tolentino, dapat mag-agree ang House Prosecution Team at saka defense team ni BP Sara. Dapat mo yun sila i-shorten, expedited. Babaguhin nila yung procedures sa impeachment, iksian yung timeline para matapos ang trial hanggang June 30. Okay. Basahin lang natin dito sa yung article mismo. Ito na, nagsalita na itong House Prosecutor na ito na. Parang alanganin sila kasi may 7 articles of impeachment. Ang proposal is gawin na lang nilang 2. Mamili na lang sila ng 2 na may pinakamalakas na ebidensya at yun ang ipresenta. Mga 2 days lang ang bigay na allowance or time frame ng prosecution para ipresenta yung ebidensya nilang malakas sa 2 articles of impeachment. Pagkatapos, mabigyan din ng 2 araw ang defense team ni BP Sara para mag-counter evidence or whatever. So after that, may 1 araw pa na rebuttal or and then yun na. By June 29, final oral arguments. And June 30, butuhan na. To me, personally, parang pwede kung ako ang as an observer lang. Kasi gusto kong matuloy ang impeachment. Very boring na ang sitwasyon natin pag outright ma-dismiss. Ongoing ngayon ang session sa Senado. Salita yung 2 opposition. Unang nagsalita si Senator Coco Pimentel, sinigundahan ni Senator Hontiveros na nag-motion sila na outright simulan na ngayon June 9 pa lang ngayon simulan na yung
impeachment trial, mag-take out na ang Senate President as presiding officer. Napanood ko kanina yung pagsalita, kailang dinideliberate ba ano ang action ng buong Senado plenary tungkol sa motion na yun. Kailang I don't think so, kasi parang iba talaga ang takbo ng yung leadership ni Senator Escudero. Biglang nagbago ang hangin, na ang ganda-ganda na nung simula, nakakalendar na lahat, ay biglang pinospon. Anong purpose nila pinospon? Tapos isinet pa nila June 11 ang reading ng articles of impeachment. The following day, holidays, June 12, Independence Day, June 13, Sabado, last day of session. So ano pang mangyari? So lumalabas na parang ayaw nilang simulan ng impeachment trial. Wag naman. Ang dami nang nag-aabang. Ang dami ng mga nagbibigay ng statement. Mga College of Law, ang dami. University of the Philippines, may Ateneo de Manila, may San Beda, may Lasal. Lahat na lang yata ng university na may College of Law nagbigay na ng statement na sinasabi na ituloy. Simulan na. Pati religious sector, si Archbishop Socrates Villegas nagbigay na ng pahayag na it's wrong, it's a sin, you're suppressing the truth, that's an act of injustice, it's not for the common good. Sinasabi na ng Arsobispo. Ang iba naman, that's hypocrisy. May post si Senator Bato. That's the highest form of hypocrisy, na nagre-react na kayo tungkol sa draft resolution pa lang, kaya lang tahimik naman kayo nung ginalaw yung pondo ng PhilHealth, yung mga flood control projects, yung GAA na most corrupt, tahimik kayo, ngayon maingay. That's the highest form of hypocrisy. Ganon din si Attorney Vic Rodriguez, ganon. Hipokrito kayo, parang banal na, I don't know anong klaseng banal-banalan. Tahimik kayo yung mga lantarang corruption. Pagdating dito sa impeachment, masyado kayong maingay. So, ano ba talaga? Gusto nyo masimulan? Hindi, sana pumayag na lang kayo sa proposal ni Senator Tolentino para matapos ng trial by June 30. Malalaman na natin anong resulta. Walang iba kundi acquitted yan. It's numbers game. The voice of the people is the voice of God. Ang sabi ng survey, 80% ng mga Pilipino pabor sa impeachment. Ano ibig sabihin? 8 sa bawat 10 humihiling ng impeachment. So ano ang kinatatakot nila? So bago po natin tawagin ang susunod na susumigaw na natukhap na ang mga kababayan! Huwag hayaan patuloy tukhangin ang kabang-yaman! Ang susunod na tagapagsalita ay si kasamang Randy De Los Santos. Dami na ito. 40 minutes ako.